Ka-Express, nagsimula ang lahat sa isang nakakagulat na spekulasyon na mabilis na kumakalat sa basketball community. Isang posibleng hybrid starting five ng Gilas Pilipinas na siguradong magpapalito sa kalaban, partikular na sa darating na laban versus Macau Black Bears. Sa isang lineup na kinabibilangan ni AJ Edo, Carl Tamayo, Justin Brownlee, Kevin Kiambao at Dwight Ramos sa front guard, iba't ibang reaksyon ang lumalabas. Mula sa pagkabigla hanggang sa matinding pananabik, ang komposisyon na ito ay hindi lamang nagtatampok ng laki at athleticism, kundi pati na rin ang versatility na bihirang makita. Paano nga ba maglalaro ang isang kupunan na halos lahat ay kayang mag-handle ng bola, tumira mula sa labas at magdepensa sa maraming posisyon? Ito ang tanong na bumabalot ngayon sa mga tagahanga at mga analyst, lalo na't magbibigay ito ng matinding headache sa Macau na siguradong malilito kung sino nga ba ang dapat bantayan. Ito ang kwento na bumulaga sa marami at nagpapaisip sa posibleng bagong strategy ng Gilas. Ka-Express, ang usap-usapan tungkol sa isang hybrid starting five ng Gilas Pilipinas ay nagdulot ng malaking usapan sa mundo ng Philippine basketball. Isipin nyo ang isang Gilas lineup na buuin ni AJ Edo at Carl Tamayo sa frontcourt, kasama si Justin Brownlee bilang naturalized player at ang dalawang malalaking guards forwards na sina Kevin Kiambao at Dwight Ramos na gaganap bilang point guard. Ito ay hindi pangkaraniwang kombinasyon at doon nagsisimula ang gulat at ang tinatawag na headache ng mga kalaban tulad ng Macau. Ang idea na ito ay lumalabas sa gitna ng paghahanap ng Gilas ng isang lineup na magiging versatile at hindi predictable, lalo na sa pagkawala ni Kai Sotto. Malamang naghahanap si Coach Tim Cone ng mga alternatibong strategy na magpapalabas sa pinakamahusay na kakayahan ng mga available players. At ang nakakagulat sa komposisyon na ito, Ka-Express, ay ang kawalan ng traditional na small point guard. Sa halip, dalawang manlalaro na may tangkad at kayang maglaro sa maraming posisyon ang hahawak ng playmaking duties. Si Dwight Ramos na dating naglalaro bilang shooting guard o small forward ay kilala sa kanyang all-around game, kabilang ang kanyang kakayahang mag-rebound, mag-steal at maging primary ball handler. Ang kanyang galing sa depensa ay magiging malaking bentahe. Kasama niya si Kevin Kiambao, isang point forward na may exceptional court vision at passer's touch, bukod pa sa kanyang abilidad na tumira mula sa tres at mag-drive sa basket. Sa kanilang dalawa sa likod, halos lahat ng player sa court ay kayang magdala ng bola, mag-score at lumikha ng plays. Dagdag pa rito, ang laki at defensive presence ni AJ Edo at Carl Tamayo na parehong may kakayahang tumira mula sa mid-range at maging sa tres. At syempre, ang versatile na si Justin Brownlee na kayang maglaro sa kahit anong posisyon mula sa small forward hanggang sa power forward at makapag-score sa iba't ibang paraan. Ang ganitong lineup, Ka-Express, ay magbibigay ng matinding bangungot sa scouting team ng Macau dahil hindi nila alam kung sino ang pangunahing playmaker, sino ang shooter, at sino ang interior threat. At ito ay magiging isang chess match ng diskarte na siguradong magpapakita ng bagong mukha ng Gilas. Ka-Express, ang konteksto ng Gilas hybrid starting five na kinabibilangan ni AJ Edo, Carl Tamayo, Justin Brownlee, Kevin Kiambao at Dwight Ramos ay nagtatampok ng isang laro ng versatility na maaring maging susi sa tagumpay ng Gilas. Ang lineup na ito ay hindi umaasa sa tradisyonal na posisyon, sa halip ay nakatuon sa kakayahan ng bawat player na magampanan ang iba't ibang papel sa loob ng court. Ito ang tunay na strategy advantage na magpapahirap sa Macau at iba pang kalaban. Una, ang laki ng lineup. Sina AJ Edo at Carl Tamayo sa loob at Justin Brownlee, Kevin Kiambao at Dwight Ramos na malaki rin para sa kanilang posisyon. Ang Gilas ay magkakaroon ng bentahe sa rebounding at depensa sa ilalim. Kayang mag-box out at makipagbuno ni AJ Edo at Carl Tamayo laban sa mas malalaking big men, habang si Justin Brownlee ay kilala rin sa kanyang kakayahang mag-rebound. At sa kabilang banda, Ka-Express, ang lahat ng limang manlalaro ay may kakayahang tumira mula sa labas na magpapakalat ng depensa at magbibigay ng espasyo para sa drives at cuts. At si Kevin Kiambao ay isang proven three-pointer shooter. Si Dwight Ramos ay capable din at kahit sina AJ Edo at Carl Tamayo ay nagpapakita ng mas mahusay na shooting range. Ito ay magbubukas ng court para kay Justin Brownlee na kilala sa kanyang kakayahang mag-atake at pumasa sa mga bukas na kasamahan. Ang ganitong spacing ay magpapahirap sa depensa ng kalaban na mag-collapse sa paint dahil babayaran sila ng open shots mula sa perimeter. Pangalawa, ang playmaking versatility. Sina Dwight at Kevin na nagpapalit-palit ng ball handling duties
Ang Gilas ay magkaroon ng dalawang primary facilitators. Hindi lang sila simpleng passers, sila ay B-guards na kayang umiscore, mag-drive at lumikha ng plays para sa kanilang sarili at sa kanilang mga teammates. Ito ay magbibigay ng flexibility sa offense dahil hindi madaling basahin ng kalaban kung sino ang magsisimula ng opensa. Si Dwight ay kilala sa kanyang high basketball IQ at kakayahang gumawa ng tamang desisyon sa crunch time, at si KQ naman sa kanyang pagiging point forward ay kayang magsimula ng opensa mula sa top of the key o sa post. Ang ganitong sistema ay nagpapahirap sa kalaban na mag-assign ng isang specific defender para sa playmaker dahil ang bawat isa ay may kakayahang mag-lead ng opensa. At sa depensa, ang lahat ng 5 players na ito ay kayang lumipat at magdepensa ng maraming posisyon. Mula sa guards hanggang sa forwards, ito ay magbibigay sa Gilas ng kakayahang mag-switch sa pick and rolls at mag-disrupt ng rhythm ng kalaban. Ang ganitong hybrid approach ka-express ay tunay na magiging palaisipan para sa mga kalaban ng Gilas. Ang pagpapakilala ng idea ng isang hybrid starting 5 ng Gilas Pilipinas ay nagbubukas ng maraming tanong at posibilidad para sa kinabukasan ng kupunan. Kung sakaling ito ang maging direksyon ng Gilas, lalo na sa ilalim ni Coach Tim, ito ay isang malaking pagbabago mula sa nakasanayan nating lineup. Ang pagtataya sa ganitong composition ay nakasalalay sa kakayahan ng bawat player na umangkop sa isang less traditional role at maging komportable sa pagbabahagi ng responsibilidad. Kailangan din ng team chemistry at ng maingat na pagtutok sa mga drills na siyang magpapabuti sa kanilang coordination at communication, lalo na sa depensa. Ang paggamit ng mas maraming versatile players ay nagbibigay sa Gilas ng flexibility na mag-adjust sa iba't ibang uri ng kalaban. Laban sa mas malalaking kupunan, meron silang laki at defensive presence. Laban sa mas mabilis na kupunan, meron silang athleticism at kakayahang mag-transition. Ang ganitong uri ng lineup ka-express ay nagbibigay rin ng mas maraming options sa opensa dahil halos lahat ay kayang umiscore sa loob at labas. Pero meron ding mga hamon. Ang kawalan ng isang dedicated, true point guard ay maaaring maging issue sa pag-set up ng plays, lalo na sa mga pressure situations. Kakailanganin ng matinding disiplina at understanding ng sistema para maiwasan ang turnovers at masiguro ang maayos na flow ng opensa. Bukod pa rito, ang hybrid na system ay nangangailangan ng mas mataas na basketball IQ mula sa bawat player kung saan kailangan nilang basahin ang depensa at gumawa ng mabilis na desisyon. Well, sa huli ka-express, ang pagiging nakakagulat ng lineup na ito ay ang mismong bentahin nito. Ang Macau at maging ang iba pang mga kalaban ay mapilitang mag-scout ng mas malalim at maghanda para sa isang kupunan na hindi sumusunod sa mga conventional norms. Ka-express, tingnan nyo ang hybrid starting 5 na ito ba ang susi sa tagumpay ng Gilas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.